paki-like, paki-share po sa mga nanonood at sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Mahalagang mag-subscribe kayo para updated kayo lagi dito sa mga current issues na itinalakay natin relevant to our lives, no? Relevant to our everyday lives, no? At least makaka-relate kayo. Hindi naman lahat siguro bad news yung ating pag-uusapan dito. Pag-usapan din natin konting advice sa ating buhay, okay? Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, alam niyo naman yung mga nakikita natin sa news feeds, no, sa ating Facebook at sa ating YouTube ay makikita mo talaga doon na masama talaga yung panahon, no. Bumabagyo, tapos meron tayong mga kababayan natin na mga nabiktima dito sa bagyo, no. Binabaha pa rin tayo. Yan nga yung ano natin issue natin ngayon na pag-uusapan sa vlog na ito, no. Pasensya na kayo sa mata ko kasi parang ang kate pagkatapos ng naligo ako, nagkati yung mata ko, yan, pumupula. Pasensya na kayo dyan, ha. Excuse me na lang sa mata ko. Pero yun na nga, no, ang nakikita natin sa Facebook ay balita, kahit nga sa YouTube, balita na ang daming mga parte na mga lugar sa Pilipinas ngayon na binaha pa rin. At kasi nga may bagyo. At mantakin nyo, no, itong bagyo na ito, hindi naman ganun masyadong malakas, no. Talagang maulan la talaga, no, maraming tubig, kaya nga ibang parte ng lugar natin kahit syudad yan, city, binabaha, no. Kaya nga natatawa ako doon sa dating sinabi ni Erwin Tulfo na sasabihin niya na kalimutan na natin yung issue ng flood control, mag-move on tayo. Erwin, hindi tayo pwedeng mag-move on dyan kasi yung flood control, seryoso po na issue yon, na nagkaroon po tayo ng malaking budget doon sa flood control na kung saan yung budget na yan sana ay gagamitin natin para ma-solve natin ang issue sa baha. At kung nagamit yun ng tama, sana hindi na tayo masyadong nagkaroon ng baha sa mga parte ng lugar natin dito sa Pilipinas. At ang taong bayan po ay nagagalit, na nalulungkot, na yung malaking budget na yun for flood control ay ninakaw pa nitong mga buwaya na mga politicians. At ikaw, Erwin Tulfo, ayon sa mga 18 ex-Marines, isa ka doon sa mga nabanggit nila na nakatanggap ng maleta na involved ka, yung pangalan mo, sa korupsyon na ito, nasabi mo, gawa-gawa lang ito ng 18 ex-Marines. Di ko nga alam, hindi natin mapipilit ang taong bayan na maniniwala sa sinabi mo na hindi ka korap. Pero ayon sa 18 ex-Marines, ay nakatanggap ka ng maleta. Okay, hindi na naman tayong nagsabi niyan, pero yan ang mga pangyayari. So, wag mong sabihin na kalimutan natin itong flood control issue. Hindi po namin makakalimutan. Every time na bumabaha, talagang maalala namin na ninakawan kami, taong bayan. Bawat isa sa ating mga Pilipino ay ninakawan tayo. I know it's a Sunday today, no? And dapat sana nga masaya tayo kasi it's a family day. Sunday, no? Oras yun ng ating mga kamag-anak, kaibigan, na magbanding tayo kasi Sunday, no? Pero hindi pa rin natin maiiwasan pag-usapan ang mga kapalpakan ng administrasyon, ang gobyernong ito, no? Kaya nga yan ang topic natin ngayon. Usap-usap lang tayo, ha, kasi Sunday naman walang, actually yung mga mainstream media at sa Facebook, lahat naman ay yung impeachment trial ni VP Sara, isa pa yun, no? I think magpapatuloy ba yan bukas, Monday, malaman natin. Hindi ko pa lang alam yung schedule. Pero ganun pa man, ay bago natin simulan itong ating usap-usap lamang tayo ngayon sa vlog na ito, ay paki-like muna, paki-share, no, sa mga nanonood ngayon. Happy Sunday, happy Family Day, no? Kahit yung iba nating mga kababayan ngayon ay hirap na hirap dito sa mga baha, no? God bless sa inyo. Pinag-pray na lang natin na ang mga kapatid natin na nasalanta ng baha, no? So babati muna ako, ha, sa mga laging nanonood dito sa ating vlog, sa ating channel, sa ating programa, no. Babati tayo kasi bilang pasasalamat na meron kahit walang kwenta tayong vlogger, meron mga nanonood sa atin araw-araw. Ayan. Walang kwenta, wala tayong ang liit na bagay tayo compare sa mga mga tawag diyan, mga bayarang vlogger.
mga loyalista at mga pinklawan. Alam nyo naman, binabash tayo, wala kang pakialam dyan, basta tayo dito, anong sasabihin nila sa atin, no? Wala akong pakialam, basta nasa katotohanan lang tayo. Nagbabalita, nagre-react tayo sa katotohanan kung ano-anong nafe-feel natin sa gobyerno. At wala tayong pakialam dyan sa mga loyalista at mga dilawan kung sarado ang isip nila. Ang sa atin mahalaga ay maibigay natin yung ating hinanaing, no? So salamat sa kay Rosendo Bartolome. Good evening, Donmar TV. Watching from Cagayan de Oro City. Ayan ma'am, maraming salamat sa iyo. Ma'am Rosendo o Sir Rosendo, di ko alam. Thank you ma'am, Sir William Senior Arong. Kumusta Donmar TV? Ayo-ayo sa pag-vlog nindot imong programa. Si William ni sa Mandawi City. Ayan, taga Cebu. William, Sir William, kumusta nakadiha sa Mandawi City? Thank you very much for tuning here dito sa Donmar TV, no? Kumusta naman po ka? Okay ako, Sir William. Walang ay problema, no? Medyo katulra akong mata. Ayan, magbisaya tayo kasi may taga Cebu. Sir William, maraming salamat. Happiness Althea, ito lagi itong nanonood dito. Good morning din, Donmar. Watching in Davao. Ayan, ma'am, sa mga kababayan natin dyan sa Davao, mga kapitbahay ni Tatay Digong, shout out po sa inyo dyan. Ayan, lagi nating inaabangan yan. Yung mga pamumuno ng mga Duterte na sobrang magaling. Ang swerte ng mga taga Davao City. Shout out nga kaya kay Mayor Basti dyan of Davao City. I think si Basti nandoon sa Hague. Binisita niya Tatay Digong. Sino ba to? Wads Natandungon. Yeah, Wads Natandungon. Good evening, Donmar. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. Ayan sa mga kababayan natin, sa mga OFWs na nandyan po sa Riyadh, Saudi Arabia. Ingat-ingat po kayo dyan. God bless po sa inyo. No? Good evening rin sa inyo. Wads Natundungan. Ayan. Natandungon. Ayan. Elizabeth Ingilo. Elizabeth Ingilo Gomila. Ayan. Ang hirap. Good morning. Watching from Dubai, United Arab Emirates. Ayan. Shout out sa mga kababayan natin dyan sa Dubai, United Arab Emirates. Ayan. Good morning rin sa iyo, Ma'am Elizabeth. Thank you. Inday Edge Channel. Donmar, watching from Hong Kong. Hello po. Hello rin sa iyo, Ma'am Inday Edge. Maraming salamat sa inyong suporta dito sa ating channel. Thank you. Ayan. So, yan na nga, no? Pag-usapan natin itong Administrasyong Marcos na ipinagmayabang ang 5,500 flood control projects noong 2024. I think 2024. Sa kanyang zona. Nagmayabang siya na 5,500 flood control. Diba? Pagkatapos ng isang taon, nagtataka ang taong bayan, bumaha. Di sabi ng taong bayan, akala namin nagtatayo ka ng 5,500 flood control projects. Pero bakit baha pa rin? Seryosong nagtatanong ang taong bayan dyan sa pinagmayabang mong 5,500 flood control projects. Noong pagdating ng 2025, napahiya na siya dun . Sinabi pa nga niya, normalize na yung baha. Kada taon meron talagang baha. Pumalag yung mga taong bayan kay BBM. Sabi, anong normalize? Akala ko ba may 5,500 flood control projects? Bakit bumabaha pa rin? Nagtatanong ngayon ang taong bayan. Sinisingil ngayon nasaan ang flood control. Natuklasan ni BBM na meron palang mga flood control na ghost. Ghost ba? Doon ko nalaman, akala ko tao lang yung ghost. Yun pala, meron ring mga projects na ghost. Yun bang sinabi mong pagmamayabang ng mga congressman na meron tayong pinagawang flood control, yun pala, puro bula ng bibig. Parang bibig ni Luistro bumubula. Bumubula yung bibig to the point na nagmamayabang ka na magaling kang congressman, pagkatapos wala pala namang project yan. Puro slaway, walang, yan nga tinatawag nilang ghost project . Di ko nga alam kung nakakatakot ba yun kasi ghost . Nakakatakot nga kasi yung baha, matindi. Ghost project. Ay nako, meaning ko say ng ghost project, wala, hindi nag-i-exist yung project. Pero sa dokumento, ipinakita, eto yung budget. Sabihin na natin, 50 million, example lang 50 million itong flood control na ito. Pero, ang flood control na yan, nasa bulsa pala, yung flood control. Bulsa ng mga congressman. Ay nako.
dinadaan na lang natin sa tawa-tawa itong kalungkutan nating ginagawa nila, no? So, yun. Binulsa nila. Tapos, meron ring diskarte ng iba. Yan, pinakita. Ayan, grabe, si Congressman. Meron talagang project. Ayan, nakikita, no? Ayan, yung plug control niya, na ipinagmayabang na doon. Pero, kahit yung isang daliri mo, itutulak mo, ayan, mapupulpog yung semento. Wala palang kabilya. Yan, nakikita nga, no? Pero walang laman. Meaning to say, sinubstandard, yan, sasabihin, 100 million itong project na ito, no? Pero, ang talagang ginagasta nila, nasa 20 million lang. Yung 80 million, binulsa na. Bahala na si Batman kung papaano nila, sa liquidation, liquidation ba ang tawag yan, no? Paano nila ididiskartehan yan na 100 million yan? Pero pagdating doon, isang baha lang, pati flood control, inanod. Inanod. Hindi na nakontrol ang flood. Di ba? Ay, nako. Tumatawa tayo pero nalulungkot tayo, no? Kasi may kababayan tayong nabiktima dito sa flood control. Binabaha pa rin tayo. Yan yung pinakapunto natin dyan. Napalpak ang sinabi ni BBM na 5,500 flood control. So ngayon, umaabot tayo sa point na gusto natin matumbok yung mastermind. Na walang ibang itinuturo ngayon ng taong bayan ay si Martin Romualdez, Zaldico, dinamay ni Zaldico si BBM, okay? Na sila yung mapanagot, bakit inaprubahan ninyo itong the biggest budget na nasayang sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa lahat ng presidenteng nagdaan, si BBM po ang pinakamalaking budget na na-approve na nanakaw ng mga politicians. Especially dyan sa House of Representatives. Ang dami raw dyang mga buwaya. So, having said that, gusto ngayon ng taong bayan na mapanagot. Okay? Kino-question ngayon. Gusto ng taong bayan imbestigahan ito ng Senado, mapatawag man lang si Martin Romualdez, na hindi mahuli-huli si Zaldico, mas una pang nakulong si Marcoleta at si Mike Defensor compared dito sa mga ni Martin Romualdez at ni Zaldico. So, nagtataka ngayon ang taong bayan, sabi ng taong bayan, parang halata na tinatakpan nila ang kanilang kapalpakan. So, nagtatanong ngayon ang taong bayan kung pati ba itong si BBM kurakot rin at may ninakaw na pera ng taong bayan. Nagtatanong ngayon ng taong bayan. Kaya galit na galit yung taong bayan kay BBM at bumababa yung trust rating ni BBM. Talagang nag-negative 27 na raw. Negative 27 na ang gustong malaman ng taong bayan, totoo ba yung sinabi ni Zaldico na si BBM tumatanggap ng maleta? At sino pa yung nagsabi doon na 100, nakalimutan ko lang, no? Yung dating vlog natin na 100 billion kada taon para kay BBM. Naalala nyo yun? Kalimutan ko yung nagsabi doon. 100 billion, sabi pa ni Zaldico, what BBM wants, BBM gets. Pero anong ginagawa ni BBM ngayon? Di ba? Every time lumalabas ang tao, isa na dito ang INC, Iglesia ni Cristo, the biggest organization, religious organization na talagang pumapalag sa gobyerno every time meron pong kabalastugan. Lumalabas ang tao, nagagalit. Ang ginagawa ni BBM, pumunta ng Canada, walang ginawa, hindi man lang sinagot ang mga isinisigaw ng mga taong nagrarally. Umiiwas siya, pumunta ng Canada, kung ano-anong mga ginagawa niya doon, di ba? So anong sabi ng tao? Walang hiya ka, Mr. President. Kami dito, lungkot na sa mga pangyayari sa mga ginagawa ninyo, pero tinalikuran nyo lang kami. Yun ang totoo. Okay? So, ayun, pagkatapos ng rally, doon siya sa Canada, bumalik siya ngayon sa Pilipinas, bumabaha na naman. So, Erwin Tulfo, wag mong sabihin nakalimutan namin itong flood control, ha? Nakakaya nga eh. May shinare ako doon, remember? Kita mo doon. Grabe yung baha, no? Grabe.
Pero yung mga taong bayan, hirap na hirap. Meron pa nga akong nakita sa Facebook, talagang nagurgur yung matanda. Ay, namamatay yung taong bayan dito sa baha. Until now, hindi talaga yan nasusolusyonan ng gobyerno. Di ba? Baha. Yan ang laging nakikita natin ngayon sa Facebook, sa YouTube. Ngayon, ito, yung pinakamatindi. No? Si BBM, wala. Walang ginagawa. Nakikita ko pa doon, binisita yung mga isda. Yun na siguro yung mga big fish. Isda. Hindi ko alam kung saang lugar yun. Bumisita siya sa isang palengke. Nagpa-picture doon sa maraming isda na nakuha na hindi naman siya ang nangingisda doon. Nagmamayabang siya doon. So, yan. Baha. Ngayon, instead na tutugunan itong problema na ito, nakatutok tayo ngayon sa impeachment ni VP Sara. Ay, nako. Impeachment. Okay? Kaya ito, nakita ko ito eh. Ito. Na meron ako ipapakita sa inyo ha. Yan, ito. Yan. Re-reaction na natin ito. Ito, tungkol ito sa impeachment ni VP Sara. Inaalala ko ito eh. Nag-trending ito ngayon. Sinabi ni Senate Judge Alan Peter Cayetano, I'm just asking, is it a conditional threat? Tinanong niya ito during the impeachment trial. Itong witness na si Kalilong, no, ng NBI. Ang sagot naman ni Kalilong, based on our affidavit, sir, I believe it's conditional. Nahuli. Di ba nahuli rin, ha? Kasi dati, ang mga prosecutors team ng House of Representatives, hindi nila inaamin na conditional threat yung ginawa ni VP Sara. Hindi nila inaamin yon. Pero, yung mismong witness nila, inamin na conditional threat yon. Hindi. Kaya nga ako, natatawa ako doon eh. Ha? Alam niyo bakit ako natatawa? Paano hindi ka matatawa? Hindi sila nakapag-rehearse. Hindi sila nakapag-practice sa kanilang witness. Kaya nga sabi ko sa inyo, gumagawa kayo ng mga ebidensya para lagyan ng kasalanan si VP Sara. Buti, galingan nyo naman. Di ba? Galingan nyo naman. Huwag mong gawa-gawa kayo. Ayan, mabubuking kayo. Di ba? Napaamin tuloy yung witness ninyo. Ngayong this week na naman, meron na naman tayong impeachment trial. Balita ko pa nga, no? Di umano ha. Sabi ng mga may alam, naririnig natin sa Facebook na at sa mga interviews ng mga mainstream media, ang dami kasing mga magagaling ngayon eh, na nag-aastang magaling na lawyer. Kahit sino ngayon ini-interview na, lahat lawyer na lahat eh. Sabi nila, isa sa mga issues ngayon is every impeachment yan. Sometimes magsisimula sila sa hapon eh. Okay? Tapos they will end at around mga 5 o'clock ng hapon or 6 o'clock or 7 o'clock. No? Inaabangan ng taong bayan. Gagasta raw ng halos 70 million pesos a day. Every impeachment hearing. Okay? Okay, lahat na yan siguro sa mga iginagasta dyan sa loob ng Senado. Di ko alam kung parte ba yan, mga lahat na ba? Sweldo ng senador, sa mga trabahante dyan, yung kuryenteng ginagamit nila, lahat na siguro, maintenance, no? Basta, gumagasta ng 70 million. Malaki sana ang ating nasisave kung wala itong impeachment trial. Kasi nasasayang po, instead na itong mga araw na ito, nagagamitin, gumagawa ng batas para gumaganda ang buhay ng kababayan natin, yung araw-araw nating pamumuhay bilang Pilipino, gagawa sana ng magandang batas. Itong, anong tawag dito? Itong mga senador, nakatutok sila ngayon sa walang kwentang impeachment trial na wala naman tayong makuha dito mga Pilipino, no? Kasi wala naman talagang kasalanan si VP Sara, sa ating opinion yan ha. Gumagasta tayo ng 70 million dito ng impeachment. Instead yung 70 million, igagasta natin yan sa paggawa ng batas para aasenso tayo bilang Pilipino. Wala. Impeachment. Diyan tayo nakatutok ngayon. Di ba masakit? Masakit sa atin. Kaya kabalastugan ito ng mga prosecutors, itong mga sina Luistro. Kayo ang tunay na nagpapahirap sa bayan natin. Yang 70 million na yan.
Kung yan, direkta nating tinulong yan sa mga hirap sa buhay sa Pilipinas, ang dami nating natutulungan. Pero mas pinili nyo talaga na magkaroon ng impeachment na gagasta tayo ng 70 million per day. And balita ko, around 90 to 100 days raw gaganapin itong impeachment trial. Nasa third day pa lang tayo. Kung meron tayong 70 million each day, so tatlo na. 70 times 3 equals, kano yon? 21. 21 ba? 21, 210 na pala. 210 million na ang nagasta natin within 3 days na nag-impeachment trial tayo. Kung yan, direkta nating tinulong yan sa mga kababayan natin. Meron ngayong mga bata na nagkakasakit dahil sa baha, naulanan, nasira yung bahay nila. Nagpapa-hospital ngayon. Libre na sana sila ngayon ng hospital. Di ba? So, if you will try to calculate, yung sa mga nanonood ngayon, i-calculate ninyo, let us say 90 days. 90 days times 70 million. 90 times 20. Ilan ba yun? So, aabot rin ng mga bilyong-bilyong pera ang magagasta dito. Okay? 9 times 7, 6. Siguro mga 6 billion? Yata 6 trillion ba? Hindi ko alam Ika-calculate natin. Magkano? Estimated lang ito Magkano ang magiging magasta ng gobyerno dito sa impeachment na ito. 70 million times 90 days man, 90, 6,300. So, 6,300 times 1 million. Kasi million ito Ayan, gagasta tayo ng, grabe, ang laki. Ang laki pala. 1 million, 300 million. Gagasta tayo ng 6 billion, 300 million dito sa impeachment na ito. So around mga 7 billion, let us say, kasi kinocompress na natin, mga 7 billion po ang igagasta ng gobyerno dito sa impeachment na ito. Kung ito, igagasta natin ito sa problema natin sa bansa, ang laki na sanang naitulong. Pero dahil sa kanilang pamumulitika, ayan, nakatutok sila ngayon sa impeachment. Dahil sa impeachment na yan, mga Pilipino po ang naghihirap. Okay? Ito pa. Isa pa ito. Itong gunggong na ito, na lawyer na ito, itong si Ligutan. Isa pa ito na issue na ito na pinagdedebatehan ngayon ng mga pumapanggap na mga eksperto ngayon sa mainstream media at sa social media. Daming argumento ito. Na ayon kay Ligutan, no? Itong sinisipon na si Ligutan, sinisipon naman talaga siya, tumutulo yung sipon Photocopy is now considered an original. Ang daming, ayoko na ngang makipagdebate dito sa issue na ito Photocopy now is considered original. Di ko alam sa sobrang daming eksperto na nag-aastang magaling na mga lawyer ngayon na nagpapa-interview, di ko na alam kung sino sa kanila ang papaniwalaan. Basta tayong mga hindi lawyer, hindi mga ordinaryong, tayong mga ordinaryong Pilipino, nakakatawa Sabi ni Attorney Guanzon, ang photocopy ngayon is original na pala. Itong siligutan, itry mo, kasi sabi mo, original yung photocopy na yan, mag-photocopy ka ng galunggong, okay? Tapos, kainin mo. So, ang logic po ni Attorney Rowena Guanzon, ang photocopy po will never be an original. Diba? Simple logic. Sa akin, ikaw, magpa-photocopy ka ng lisensya mo, yung ID mo. Original ba yun? Hindi. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman